umano sa kanilang tauhan ng mga kontra sa bagong traffic scheme ng ahensya sa Makati. Ang tensyong ito raw ang dahilan kung bakit pinuntahan at kinumpronta ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang isang barangay tanod. Narito ang report ni Steve Dailisan. Personal na nilinaw sa akin ni MMDA Chairman Francis Tolentino ang nangyari sa kuhang ito ng CCTV na ibinigay ng Barangay Guadalupe Nuevo. Ang sinasabing pamamalo raw niya, pagtapik lang gamit ang batutang kinumpiska sa nagre-reklamong tanod. Wala raw nangyaring panunulak o pananampal. Unisarmahan ba? Tapos tinapik ko yung makapal pa kasi sa bulsa. Hindi ko alam kung anong laman eh. Hindi ko na maitapik tong kanang kamay ko kasi kagagaling lang sa pilay nito eh. So tinapik ko lang, yun lang. Anong chinek niyo doon, sir? Kung ano yung laman ng bulsa pa. Para ipakita ang puno-tulo raw ng gulo, isang video rin ang ipinapanood naman sa akin ng MMDA. Makikita rito ang pagtatalo sa pagitan ng mga tauhan ng MMDA at ng mga barker, driver at opisyal ng Barangay Guadalupe Nuevo. Natutol naman sa pagpapatupad ng bagong traffic scheme ng MMDA na nagbabawas sa mga jeep na biyaheng Pateros Makati na dumaan sa EDSA tuwing rush hour. Ang ilan daw tauhan ng barangay, may bit-bit ding batuta. Tinatakot po yung mga tauhan natin. Hindi po sinusunod yung bagong rerouting kahit alam niyo po hindi naman kailangan ng agreement doon dahil wala naman talagang prangkisa doon sa area ng EDSA yung mga jeep eh. Pero ang barangay tanod na nagre-reklamo, nilinaw na wala siyang kinalaman sa naunang tensyon na Lunes pa raw nangyari. Huwag naman po sana siya maging marahas na ano. Sana naman po kahit pa paano may konting respeto naman po siya sa atin na mga naka-uniforme kahit maliliit lang. O sa atin naman po kayo ng mabuti. Hindi tayo mag-apologize pag nagpapatupad tayo ng tamang patakaran eh. Suportado naman ng palasyo si Tolentino. For the longest time, that particular illegal terminal has been tolerated by whoever was enforcing the laws. Pinoprotektahan siguro nila yung mga illegal jeepney terminals. Hindi naman maglalakas loob yung mga jeeps doon na walang prangkisa na pumarada ng maghapon sa lugar nila. Pagtanong ka kahit isang driver dyan sa lugar na yan kung meron akong hinihintong. 23 taon akong barangay captain ng Guadalupe Nuevo. And I can look at you straight the eye na wala akong hiningi kahit yung driver. Baka hindi kami buitre ng baka ibang buitre. Baka sa EDSA may buitre. Paimbestigahan na rin daw ng lokal na pamahalaan ng Makati ang insidente. Para sa unang balita, Steve Dailisan reporting. Tatlong apartment unit ang nasunog sa Caloocan, mahigit 1 milyong pisong halaga ng ari-arian ang natupok. Darito ang report ni Salima Refran. Halos himatayin ang babaeng ito nang madat ng sunog na mga pinundar nila mga ari-arian. Ang inuupahan nilang apartment ng kanyang asawa, isa sa 3 unit na mabilis na nilamon ng apoy sa Barangay 30 sa San Jose, Caloocan. Sa CCTV ng barangay, makikita kung gaano kalakas ang apoy. Halos magliwanag ang kalsada sa tindi ng sunog. Bago nito, makikitang tila mamamatay ang ilaw pasado 10:00 ng gabi. Ilang segundo lang, makikitang mabilis magkakaroon ng apoy. Ang mga tao, bigla na lang din nagtakbuhan. Nakarinig kami ng sunog, tapos yun nga, tinawag ko na siya. Sabi ko, Aisa, may sunog. Akala niya akakalang. Pagdating namin dyan, malaki na yung apoy. Hindi ko po alam kung ano yung dahilan kung ba't nagsimula yung sunog. Kasi hindi naman po gumagamit ng kandila yung mga umuupa sa amin. Umabot ng second alarm ang sunog. Iniimbestigahan ng pinagmula ng apoy. Yung kisame pala, gawa sa sa plywood, tsaka molding. Sabi na electrical pero hindi pa natin yan. Nasa higit 1 milyong piso ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Pasado 12:00 ng hating gabi nang tuluyan itong maapula. Wala namang naiulat na nasaktan sa sunog. Para sa unang balita, Salima Refran, reporting. Isa sa mga most wanted persons sa Region 4 na aresto ng mga pulis. Sangkot umano ang suspect sa serya ng mga pang-hold at pagpatay sa Region 4. Narito ang exclusive report ni Emil Sumangil. Malayo sa kabayanan, masukal ang lugar at ang sinasabing hideout ng suspect nasa bulubundukin ng barangay Landos, sakop ng Siniloan, Laguna. Sa impormasyong ibinigay ng police asset, walang kasama at nag-iisa sa bahay ang target ng operasyon. Nang makontrol ang perimeter, pinasok na ng Laguna Provincial Police Special Task Group ang pinagtataguan ng suspect.
Sa loob ng silid-tulugan, nadakip ng mga pulis ang 28 anyos na si Romel Garcia alias Bunog, sinasabing kabilang sa listahan ng mga most wanted sa Region 4. Ito si Garcia, no? Romel? Ha? Sumagot ka! Sumagot ka! Garcia po. Ha? Alan? Alan po. Romel Garcia ka, di ba? Ito po ka mo. Ha? Alan Garcia po ako. Ha? Alan Garcia. Ano? Ha? Ano mo? Saan ka? Oo, po. Totoo po yan. Ha? Dinakip si alias Bunog sa bisa ng arrest warrant sa ilalim ng Oplan Manad Charlie. Makaraang masangkot ito sa sinasabing serye ng holdapan at operasyon ng Gun for Hire Syndicate na nag-ooperate sa Southern Tagalog. Meron na kasi tayo mga information na na-receive na dyan sa Port District. Meron diyang mga bagong sampa na tao. So pinamonitor natin yan. Nag-employ tayo ng mga tao dyan regarding sa mga dayuhan na yan. Isa sa sinasabing itinumbal ni alias Bunog ang negosyanteng si Adelaida Casilag sa area ng Lipa, Batangas noong July 2008. Hinuld up po niya mga yan, hinuld up. At binaril sa batok, lampasan po dito sa may noo. At yung po sekretary ko binaril naman dito sa may sentido. Mga yan po ng mga salaring iyan. Dumating sa Laguna Police Headquarters ang iba pang kamag-anak at testigo para kilalanin ang biktima. Pupunta sa trabaho yung anak ko. Nag-aabang na ng sasakyan dahil sa tulay ng pinangyarihan. Yun, mag-aalas 7 ako ng umaga nun. Doon na inupa ka na. Ito yung mga taong talagang wala ng konsensya na ang dinodiyos na nito mga pera. At wala na siguro mga kaluluwa to Dahil parang hanap buhay na sa kanila yung pagpatay ng tao. Inamin ni alias Bunog ang kanyang mga kasalanan pero itinanggi niyang siya ang mastermind. Ginagamit lang daw siya at iba pang kasama ng isang retiradong sundalo na umano'y ulo ng sindikato. Humihingi po ako ng ano po sa kanila, sir. Pahisyo po, sir. O, nagawa ko po dati, sir. Pagbabayan ko po. Muling nanawagan ng pulisya sa publiko sa sino mang may impormasyon sa mga taong nagtatago sa batas na makipag-ugnayan sa kanila para sa mas ligtas na kapaligiran. Para sa Unang Balita, Emil Sumangil, reporting. Dalawang sakay ng motorsiklo tumilapon matapos sumalpok sa taxi sa North EDSA, Quezon City. Umano'y notorious na snatcher arestado sa Barangay Rosario, Pasig City. Huwag pa huli, tutok lang sa Unang Balita. Nagkakaguluhan na ng buong bayan ang Matcha Way